Darating ang araw na ang marangyang suot ng babaeng iyon ay mapapalitan ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Darating ang sandali na ang kanyang asawang CEO na dati ay tinitingala ng lahat ay hihingi ng tawad sa harap ng maraming tao habang bumabaha ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit bago ang matamis na paghihiganting iyon, may isang lihim na nakabaon sa ilalim ng mga dokumentong ninakaw. Mula sa vault, isang lihim na tanging ang isang hamak na janitress lang ang nakakaalam. Isang ebidensya na hindi nila kailanman mahahanap dahil bago pa man dumating ang mga pulis na ilipat na ito sa isang lugar na hindi nila kayang pasukin. Huwag kang umarte na parang biktima rito. Isang basura ka lang na pumasok sa aming pamamahay para magnakaw, kaya doon ka sa kulungan nararapat. Ang boses na iyon ni Doña Soledad ay tila isang matalim na latigo na humahagupit sa katahimikan ng lobby ng Del Rosario Holdings. Sa harap ng dambuhalang chandelier at mga makinang nasahig, na ako mismo ang nagpakintab na katayo ako habang ang malamig na bakal ng posas ay humihigpit sa aking mga pulso. Ramdam ko ang bawat titig ng mga empleyadong kani-kanina lang ay hindi man lang ako matingnan sa mata. Ngayon ako na ang sentro ng kanilang libak. Tumingin ako kay Ben, ang lalaking CEO na ilang buwan ko ring pinaglingkuran ng may katapatan. Ang lalaking kani-kanina lang ay nakita kong nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang huling habilin ng kanyang lola mula sa lihim na vault. Nakatayo siya sa gilid ng kanyang ina, malinis ang suot na suit, perpekto ang bawat hibla ng buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Ben Tubot Kasit, tawag ko sa kanyang pangalan, maikli, malamig, walang halong pagmamakaawa. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mo kung sino ang tunay na nagbukas ng vault na iyon. Bahagyang nanginig ang panga ni Ben. Bumuka ang kanyang bibig, tila may sasabihin, ngunit isang mahigpit na hawak sa braso mula kay Doña Soledad ang nagpatahimik sa kanya. I'm sorry, Teresa, ang tanging lumabas sa kanyang bibig sa wikang Ingles, na tila ba ang paghingi ng paumanhin ay sapat na para burahin ang dumi na ipinahid niya sa aking dangal. The evidence is against you. My hands are tied. Gusto kong tumawa, ngunit pinigilan ko. Sa halip na luha, isang matinding kalkulasyon ang bumabalot sa aking isipan. Sa loob ng 10 minuto darating ang mga mamamahayag na tinawagan ni Soledad para gawing halimbawa ang aking pagtataksil sa kumpanya. Sa loob ng 15 minuto, opisyal na akong ipapasok sa loob ng mobile car ng mga pulis. At sa loob ng 1 oras, ang balita tungkol sa magnanakaw na janitress ay kalat na sa buong Makati. Ngunit may isang bagay silang nakalimutan. Ang mga taong katulad ko ay sanay sa dumi, kaya alam namin kung paano ito linisin nang hindi nag-iiwan ng bakas. Hindi ko hinayaang manginig ang aking katawan nang lapitan ako ng hepe ng mga gwardya para hatakin palabas. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Soledad. Ang kanyang mapanuring titig ay puno ng tagumpay, tila ba isa akong insekto na matagumpay niyang naapakan. Dahan-dahan lumapit ako sa kanya hanggat kaya ng haba ng aking kadena. Amoy na amoy ko ang mamahaling pabango niya na humahalo sa amoy ng takot na nagmumula kay Ben. Madam, bulong ko sa kanya sapat lang para siya lang ang makarinig. Ang akala niyo ba ay ang vault lang ang tanging lugar na may nakatagong sikreto rito? Hindi niyo ba itatanong kung bakit hanggang ngayon ay hindi niyo pa rin mahanap ang orihinal na kopya ng record ng inyong mga dummy accounts? Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Ang kulay ng kanyang mukha na kanina ay mapula sa galit ay biglang namutla na parang papel. Akmang magsasalita siya, ngunit tinalikuran ko na siya. Hindi ako umiyak habang kinakaladkad ako sa harap ng mga kumikislap na camera ng media. Sa halip, itinaas ko ang aking ulo. Ang bawat hakbang ko palabas ng gusali ay hindi hakbang ng isang bilanggo kundi hakbang ng isang mangangaso na naglatag na ng kanyang bitag. Habang isinasara ang pinto ng sasakyan ng pulis, tiningnan ko ang digital na orasan sa aking bisig. May 3 minuto na lang bago automatikong magpadala ng email ang aking computer sa isang hindi kilalang tatanggap isang email na naglalaman ng lahat ng transaksyong nais nilang ibaon sa limot. Hindi nila alam ang janitress na tinawag nilang basura ang siyang magiging mitya ng kanilang pagguho. Ang laro ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito ako ang may hawak ng alas. Ang amoy ng luma at mamasamasang semento sa loob ng selda ay tila nanunuot sa aking balat, isang matinding kaibahan sa bango ng lavender at mamahaling wax sa opisina ni Ben.
Sa loob ng 4 na dingding na ito, ang bawat segundo ay tila isang patak ng tubig na dahan-dahang bumubutas sa bato. Ngunit hindi ako natitinag. Nakaupo ako sa matigas na higaan, nakatitig sa kawalan hinihintay ang pagdating ng taong alam kong hindi makakatulog hanggat hindi ako napapatahimik. Narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng susi at ang pagbukas ng mabigat na pinto sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng mga sapatos na leather na tumatama sa sahig ay may ritmo ng pag-aalinlangan. Alam ko ang hakbang na iyon, kay Ben yon. Huminto siya sa harap ng rehas. Ang liwanag mula sa bumbilya sa labas ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha na nagpapamukhang mas matanda siya kaysa sa kanyang tunay na edad. May hawak siyang isang asul na folder, mahigpit ang hawak dito, na tila ba ito ang kanyang tanging salbabida. Teresa, tawag niya sa aking pangalan, ang boses niya ay basag at puno ng kasinungalingan. I brought you some food at kailangan nating mag-usap. Hindi ako tumayo, hindi ko rin siya tiningnan. Dinalhan mo ako ng pagkain pagkatapos mo akong ipakulong sa harap ng lahat. Napaka-generous mo naman, Ben. Siguro ay kasama na rin sa menu ang lason para tuluyan na akong manahimik. You know, I had no choice. Biglang pagsabog niya, ang kanyang Taglish ay naging mabilis dahil sa tension. My mother, she was going to destroy you. Kung hindi kita hinayaang madakip, mas malala ang gagawin niya sa pamilya mo. You don't know Soledad. She is capable of anything. Dito ko na siya hinarap. Tumayo ako ng dahan-dahan, ang bawat galaw ko ay tila isang manunumba na naghahanda sa pagsalakay. Capable of anything, gaya ng pagpatay sa unti-unti kong ama dahil sa stress na idinudulot nyo, o gaya ng pagnanakaw sa sariling kumpanya. Inabot niya ang asul na folder sa pagitan ng mga rehas. Pirmahan mo ito, it's a marriage contract. Kung magiging asawa kita, hindi ka na pwedeng tumestigo laban sa amin, at sa ilalim ng batas ang lahat ng ari-arian ko ay magiging protektado. In exchange, I will drop all the charges. Ilalabas kita rito ngayon din. Ang tatay mo, ililipat natin siya sa pinakamagandang ospital sa bansa. Full medical coverage, specialized doctors, everything. Just sign this, Teresa. Please. Kinuha ko ang folder at binuklat ito. Ang bawat salita sa loob ay tila isang kadena na gustong pumulupot sa aking leeg. Isang kontrata ng pagsuko. Isang kasunduan sa demonyo para sa kaligtasan ng aking ama. Ngunit habang binabasa ko ang bawat sugnay, isang ideya ang nabuo sa aking isipan. Kung gusto nilang pumasok ako sa kanilang mundo, papasok ako, ngunit hindi bilang isang biktima. I will sign this. Panimula ko, ang boses ko ay kasing lamig ng bakal na hawak ko. Pero may mga kondisyon ako. Hindi lang ang operasyon ng tatay ko ang babayaran mo. I want full access sa payroll ng mansyon. I want to be the one to manage your household accounts. At ang pinaka-importante, si Doña Soledad. Hindi siya pwedeng makialam sa kung paano ko patatakbuhin ang loob ng bahay niyo. I will be the mistress of the house, Ben, in every sense of the word. Nanlaki ang mga mata ni Ben. Teresa, that's impossible. My mother will never agree to. Then let her rot in the scandal na ilalabas ko bukas ng umaga. Putol ko sa kanya. Alam mo ang email na tinutukoy ko, Ben? Isang click ko lang kahit nasa loob ako ng selda, sasabog ang Del Rosario Holdings. Choose. Ang pride ng nanay mo o ang imperyo nyo? Natahimik siya. Ang pawis sa kanyang noo ay kumikislap sa ilalim ng madilim na ilaw. Alam ko ang sagot niya bago pa man niya ito bigkasin. Wala siyang lakas ng loob na kalabanin ako kapag ang pinag-uusapan ay ang kanilang yaman. Inabot niya sa akin ang kanyang mamahaling bulpen. Sa pamamagitan ng maliit na puwang sa rehas, pinirmahan ko ang aking pangalan. Ang bawat guhit ng tinta ay tila isang sumpa. Hindi ito pirma ng isang babaeng nagpapakasal dahil sa pag-ibig. Ito ay pirma ng isang sundalo na nagdedeklara ng gyera. Done, sabi ko sabay balik ng folder sa kanya. Ngayon ilabas mo ako rito. Gusto ko nang makita ang magiging bago kong kaharian. Binuksan ng gwardya ang selda. Habang naglalakad ako palabas, hindi ko tiningnan si Ben. Ang tanging nasa isip ko ay ang mukha ni Doña Soledad kapag nakita niya akong naglalakad sa pasilyo ng kanyang mansyon, hindi bilang isang janitress na may hawak na mop, kundi bilang ang babaeng humahawak sa leeg ng kanyang paboritong anak. Paglabas namin sa presinto, sinalubong kami ng malamig na hangin ng gabi. Isang itim na sasakyan ang naghihintay.
Habang pasakay ako, isang mabilis na mensahe ang pumasok sa aking lumang telepono na ibinalik ng mga pulis. Nakahanda na ang lahat para sa pagdating mo. Pero mag-ingat ka. May laso na nakahanda sa iyong unang hapunan. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot kundi dahil sa pananabik. Ang laro ay naging mas mapanganib at iyon ang gusto ko. Huminto ang sasakyan sa harap ng dambuhalang pintuan ng Mansyong del Rosario. Ang bakal na tarangkahan ay dahan-dahang bumukas na tila babibig ng isang dambuhala na handa akong lamunin. Dati pumapasok ako rito sa likod na pinto, suot ang aking kupas na uniforme at bitbit ang mga gamit sa paglilinis. Ngayon ang gulong ng mamahaling Mercedes ay gumuguhit sa graba habang papalapit kami sa pangunahing pasukan. Pagbaba ko, sinalubong ako ng isang mapang-aping katahimikan. Ang bawat sulok ng mansyon ay tila nagmamatsyag, naghihintay ng aking pagkakamali. Sa tuktok ng marangyang hagdanan na gawa sa purong marmol nakatayo si Doña Soledad. Suot niya ang isang puting-puting kasuotan, ang kanyang mga kamay ay may hawak na tranghat at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng estatwa ng mga santo sa altar. "Welcome to your new home, Teresa." Ang bati niya, ngunit ang kanyang boses ay walang bakas ng init. "Sana ay alam mo kung paano kumilos sa loob ng isang bahay na hindi mo nakasanayan." Lumapit ako sa kanya nang may dahan-dahang hakbang. Naalala ko ang lahat ng beses na pinunasan ko ang mga dumi sa sahig na kanyang nilalakaran. Yumuko ako ng bahagya at kinuha ang kanyang kamay para sa tradisyonal na pagmamano. Naramdaman ko ang paninigas ng kanyang mga daliri. "Mano po, madam," bulong ko habang idinidikit ang kanyang kamay sa aking noo. "Huwag kayong mag-alala. Ang mga katulad ko na sanay sa paglilinis ay alam na alam kung paano hanapin ang bawat alikabok kahit gaano pa ito pilit na itago sa ilalim ng mga mamahaling carpet." Nakita ko ang pag-igting ng kanyang panga. Bago pa siya makasagot, isang babae ang lumapit mula sa gilid, si Celia, ang mayordoma na naging anino ni Soledad sa loob ng 3 dekada. May dala siyang isang maliit na karton kung saan nakalagay ang aking mga lumang gamit mula sa locker ng mga empleyado. "Doon ang kwarto mo sa dulo ng pasilyo, malapit sa imbakan ng mga luma," sabi ni Celia nang may halong pangungutya. "Ipinautos ni Doña Soledad na doon ka muna habang hinahanda pa ang nararapat para sa iyo, at pakidala na rin nito, basura na ang tingin ko sa mga ito." Binitawan ni Celia ang karton. Inaasahan niyang kukunin ko ito, ngunit hinayaan ko lang itong mahulog at magkalat sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mga gamit ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby. "Celia," tawag ko sa kanyang pangalan nang hindi tumataas ang boses. "Sabi ni Ben ako na ang hahawak ng payroll at household accounts simula bukas. Nakita ko ang records mo sa huling 6 na buwan. May mga discrepancy sa budget para sa cleaning supplies at pagkain ng mga staff. Kung gusto mong manatili sa posisyon mo, iminumungkahi ko na simulan mo nang pulutin ang mga gamit ko at ihatid sa pinakamagandang guest suite sa 2nd palapag. At gawin mo iyon ng nakangiti." Namutla si Celia. Tumingin siya kay Soledad, humihingi ng saklolo, ngunit ang matandang babae ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin. Alam ni Soledad na ang bawat salita ko ay may dalang banta, ang banta ng katotohanang hawak ko. "Gawin mo ang sinabi niya, Celia, ha?" Sa wakas ay sabi ni Soledad bago siya tumalikod at pumasok sa kanyang silid. Naiwan ako sa lobby kasama si Ben na tila ba isang estatwang walang silbi sa aking tabi. Tumingin ako sa paligid. Ang mansyong ito ay puno ng ginto, ngunit sa ilalim ng bawat kislap ay may nakatagong dumi. Nang sumapit ang hating gabi, hindi ako natulog. Sa halip na magpahinga sa malambot na kama ng guest suite, kinuha ko ang aking telepono at sinimulang itala ang bawat camera na nakita ko sa pasilyo. Binuksan ko ang aking laptop at pumasok sa network ng bahay. Ang bawat pintuan rito ay may kwento at sisiguraduhin kong ako ang magbabasa ng huling pahina. Habang naglalakad ako sa madilim na pasilyo patungo sa kusina para uminom ng tubig, nakarinig ako ng mahinang pagtatalo mula sa silid-aklatan. Bahagyang nakabukas ang pinto. "Nasaan ang dokumento, Ben?" Ang boses ni Soledad ay puno ng galit. "Sabi mo ay nasa loob iyon ng vault. Kung wala iyon doon, ibig sabihin ay nakuha na iyon ng janitress na iyon bago pa dumating ang mga pulis." "Wala sa kanya ang dokumento, Mako," ang sagot ni Ben. Hinalughog na siya ng mga gwardya.
Tangga sigaw ni Soledad. Hindi mo kilala ang babaeng pinasok mo sa bahay na ito? Kung nahanap niya ang orihinal na diwa, hindi lang ang kumpanya ang mawawala sa atin. Lahat tayo ay matatapos sa bilangguan. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Isang orihinal na diwa. Ang dokumentong nasa loob ng vault ay isang kopya lamang. Dahan-dahan akong umatras. Sinisiguradong walang ingay ang aking bawat hakbang. Ngunit sa aking pagtalikod isang matalim na liwanag mula sa isang flashlight ang tumama sa aking mukha. Isang anino ang nakatayo sa dulo ng pasilyo humaharang sa aking daan. Masyadong mapanganib ang maglakad-lakad sa dilim, Mrs. Del Rosario, isang boses ng lalaki ang nagsalita. Baka may matuklasan kang hindi mo dapat malaman. Ang liwanag ng flashlight ay tila isang mapanghusgang mata na nakatutok sa akin. Sa kabila ng mabilis na pagtibok ng aking puso, pinanatili ko ang aking mukha na walang emosyon. Nang maaninag ko ang mukha ng lalaking may hawak nito, nakita ko si Rafael, ang nakababatang kapatid ni Ben. May bakas ng alak sa kanyang hininga at ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag ng isang taong sanay na makuha ang lahat ng gusto niya. Masyadong maaga para sa isang janitress na maghanap ng dumi sa gitna ng gabi, ang sabi ni Rafael habang dahan-dahang ibinababa ang flashlight. O baka naman naghahanap ka ng pwedeng nakawin bago ka tuluyang itapon ni Mama. Huminga ako ng malalim at pinalambot ang aking mga mata tila isang takot na tupa sa harap ng lobo. Pasensya na po, Sir Rafael. Nauuhaw lang po ako at hindi ko pa po kabisado ang pasikot-sikot sa kusina. Akala ko po ay nasa dulo ang pantry. Isang mapang-uyam na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Mag-ingat ka rito, Teresa. Ang mga pader ng mansyong ito ay may tainga. At ang mga taong nakatira rito ay hindi marunong magpatawad. Tinalikuran niya ako ng walang pasabi, ngunit bago siya tuluyang makalayo, napansin ko ang isang maliit na susi na nakasabit sa kanyang baby, isang susi na may kakaibang hugis, katulad ng nakita ko sa drawing ng vault ni Ben. Kinabukasan, ang hapagkainan ay tila isang arena ng digmaan. Nakahain ang mga pagkaing hindi ko man lang kayang bigkasin ng pangalan. Nakaupo si Doña Soledad sa kabisera habang si Ben at Rafael ay nasa kanyang magkabilang panig. Sa tapat ko ay nakaupo si Veronica, ang abogada ng pamilya, na ang bawat ngiti ay tila isang patalim na nakatago sa likod ng sutla. Teresa dear, simula ni Soledad habang maingat na hinahawakan ang kanyang maliit na kutsara. Gusto kong makasigurado na hindi ka magmumulang kahiya-hiya kapag ipinakilala na kita sa aming mga kaibigan. Alam mo ba kung para saan ang ikatlong tinidor mula sa kaliwaw? Tumingin ako sa hilera ng mga kubyertos. Na tila ba isa itong komplikadong makinarya. Nagkunwari akong nalilito hinawakan ang tinidor ng mali at nagmukhang tanga sa kanilang harapan. Pasensya na po, madam. Sa amin po kasi ay kutsara at tinidor lang o kaya ay kamay. Hindi ko po alam na kailangan ng ganito karaming bakal para lang kumain ng itlog. Narinig ko ang mahinang hagikik ni Veronica. Don't worry, Soledad. Tutulungan ko siyang mag-adjust. In fact, may mga dokumento akong inihanda para sa prenuptial agreement at household management. Kailangan lang nating ayusin ang legalities ng inyong pagsasama ni Ben. Inabot sa akin ni Veronica ang isang folder. Habang nagkukunwari akong nahihirapan sa pag-intindi ng mga legal terms sa Ingles, ang aking mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ni Ben. Nakita ko siyang nag-type ng password sa kanyang tablet para ipakita kay Soledad ang isang graph ng kumpanya. Sa kintab ng lamesang marmol, malinaw na nakita ko ang refleksyon ng kanyang mga daliri. 100592, ang kaarawan ng kanyang namayapang lola. Mukhang masyadong mahirap po itong mga papel, attorney na, sabi ko habang ibinabalik ang folder ng may kasamang aksidenteng pagtapon ng kaunting tubig sa gilid ng mesa. Maaari po bang iwan niyo muna ito sa akin para mabasa ko ng dahan-dahan? Sige, Teresa, take your time. Sagot ni Veronica na may halong pangmamaliit. Hindi niya alam habang naglilinis ako ng natapon na tubig, gamit ang tissue palihim kong kinuha ang isa sa mga maliit na sticky note na may nakasulat na listahan ng mga tawag ni Veronica, isang listahan kung saan paulit-ulit na lumalabas ang pangalan ng isang offshore bank. Pagkatapos ng almusal nang makaalis na ang lahat, agad akong nagtungo sa basurahan, sa likod ng hardin ang lugar kung saan itinatapon ni Celia ang mga pinunit na dokumento mula sa opisina ni Soledad. Alam ko ang sistema rito. Naniniwala silang walang maghahalongkat ng dumi.
Sa ilalim ng mga nabulok na dahon at tira-tirang pagkain natagpuan ko ang hinahanap ko. Isang punit-punit na liham na may selyo ng National Kidney Institute. Nang pagdugtungin ko ang mga piraso, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa aking mga ugat. Ang liham ay para sa aking ama. Isang abiso na ang kanyang pangalan ay tinanggal sa priority list ng mga tatanggap ng donor kidney dahil sa kakulangan ng pondo. Isang pondo na alam kong ibinigay ko na kay Ben 2 buwan na ang nakalilipas. Ngunit ang mas masakit ang lagda sa ilalim ng utos na iyon ay hindi kay Ben, kundi kay Veronica. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit hindi ko hinayaang pumatak ang luha. Ang bawat piraso ng papel ay maingat kong itinago sa loob ng aking damit. Ang akala nila ay isang mangmang na janitress lang ang kanilang kinalaban. Hindi nila alam ang bawat pangungutya at pag-apak nila sa akin ay nagiging gasolina sa apoy na tutupok sa kanilang lahat. Paakyat na ako sa aking silid nang marinig ko ang boses ni Celia mula sa kusina, nakikipag-usap sa isang hindi kilalang tao sa telepono. Oo, nakapasok na ang daga sa loob ng mansyon. Huwag kayong mag-alala, nakahanda na ang lason sa kanyang hapunan gaya ng pinag-usapan natin. Huminto ako sa gitna ng hagdanan. Ang maskara ng kamangmangan ay kailangan kong isuot ng mas mahigpit. Dahil simula ngayong gabi, ang bawat subo ko ng pagkain ay maaaring maging huli, ngunit ang bawat hakbang ko ay sisiguraduhin kong magdadala sa kanila sa hukay. Ang katahimikan ng gabi sa loob ng Mansyong del Rosario ay tila isang malawak na dagat ng yelo, malamig, malalim at mapanganib. Habang ang lahat ay nahihimbing sa kani-kanilang mga marangyang silid, ako ay dahan-dahang lumabas mula sa aking higaan. Hindi ko kailangan ng tsinelas. Mas gusto kong maramdaman ng aking mga talampakan ang lamig ng marmol upang manatiling gising ang aking mga pandama. Ang bawat hakbang ko ay kalkulado, umiiwas sa bawat bahagi ng sahig na alam kong naglalabas ng mahinang ingay. Narating ko ang tapat ng silid-aklatan ni Doña Soledad. Gamit ang isang maliit na hair clip at ang kasanayang natutunan ko sa mga madidilim na eskinita ng aking kabataan, narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng kandado. Pumasok ako at mabilis na isinara ang pinto. Ang bango ng lumang papel at mamahaling kahoy ay sumalubong sa akin, ngunit hindi ito ang amoy ng karangyaan. Para sa akin ito ay amoy ng mga nakatagong kasalanan. Hindi ako gumamit ng ilaw. Sa halip, hinayaan ko ang mahinang liwanag ng buwan na pumasok mula sa malaking bintana. Tinungo ko ang dambuhalang lamesang gawa sa mahogany. Sa ilalim ng aking mga daliri, naramdaman ko ang bawat ukit at kurba hanggang sa mahanap ko ang isang lihim na drawer na hindi pansin ng karaniwang mata. Gamit ang password na palihim kong nakuha mula sa pagmamasid kay Ben, dahan-dahan itong bumukas nang walang anumang ingay. Sa loob ay naroon ang mga itim na ledger, ang tunay na kaluluwa ng Del Rosario Holdings. Binuksan ko ang aking telepono at itinakip ang aking panyo sa screen upang hindi masyadong maliwanag. Dito lumabas ang aking tunay na pagkatao. Hindi lang ako isang babaeng may hawak ng basahan. Ako ang estudyanteng dati ay tinitingala sa larangan ng audit bago kinuha ng tadhana ang aking pangarap. Ang aking mga mata ay mabilis na naglakbay sa mga hanay ng mga numero. Ang bawat discrepancy, ang bawat butas sa balanse, ay tila mga kumikinang na bakas sa dilim. Huling-huli ka, madam, bulong ko sa aking sarili habang nakikita ang pattern ng mga transaction. Milyon-milyong piso mula sa foundation para sa mga bata ang inililipat sa isang kumpanyang nagngangalang Seraphim Realty. Isang kumpanyang walang opisina, walang empleyado, at tanging ang pangalan ni Doña Soledad ang nakatala sa ilalim ng isang alias. Mula sa Seraphim Realty, ang pondo ay muling itinatapon sa isang offshore bank account sa Switzerland. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, ang bawat pisong dapat ay pambili ng gamot at pagkain para sa mga ulila ay ginagamit ni Soledad upang patabaing lalo ang kanyang sariling pitaka. Habang mabilis kong kinukuhanan ng larawan ang bawat pahina, narinig ko ang mahinang pagkalansing ng mga susi mula sa labas. Tumigil ang aking paghinga. Ang yabag ng mga paa ay mabigat at pamilyar si Celia. Marahil ay nag-iikot siya para sa kanyang gabi-gabing inspeksyon. Mabilis kong ibinalik ang mga ledger sa loob ng drawer at isinara ito. Wala na akong oras para lumabas sa pinto. Agad akong nagtago sa likod ng makakapal na kurtinang pelus na nakasabit sa gilid ng bintana.
Naramdaman ko ang alikabok na pumasok sa aking ilong ngunit pinigil ko ang aking sarili na bumahing. Ang bawat kalamnan sa aking katawan ay nanigas. Bumukas ang pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit ng isang mahabang anino sa sahig. Narinig ko ang mabigat na hininga ni Celia at ang pagpihit niya ng flashlight. Ang sinag nito ay naglakbay sa buong silid, tila isang daliring naghahanap ng biktima. Huminto ang liwanag sa tapat ng lamesa ni Soledad. Alam kong narito ka, munting daga. Ang boses ni Celia ay puno ng pangungutya, tila ba naglalaro siya ng tagu-taguan. Lalabas ka ba ng kusa o gusto mong kalad ka rin kita? Nanatili akong tahimik, ang aking puso ay tumatama sa aking dibdib na tila isang martilyo. Hinawakan ko ang aking telepono ng mahigpit. Kung sakaling makita niya ako, handa akong gamitin ang ebidensyang ito bilang aking tanging panangga. Dahan-dahang lumapit si Celia sa aking kinaroroonan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan. Nararamdaman ko na ang init ng kanyang presensya sa kabilang panig ng kurtina. Ngunit bago pa niya ito mahawi, isang malakas na tunog ng basag na paso ang narinig mula sa kabilang dulo ng pasilyo. "Sino yan?" sigaw ni Celia. Agad siyang tumakbo palabas ng silid-aklatan upang tignan ang pinagmulan ng ingay. Huminga ako ng malalim, ang aking tuhod ay bahagyang nanginig. Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng ingay na iyon, ngunit kailangan ko nang samantalahin ang pagkakataon. Mabilis akong lumabas mula sa kurtina at naglakad patungo sa pinto. Ngunit sa aking paglabas, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Isang matigas at malamig na kamay ang biglang humawak sa aking balikat mula sa likuran. Ang bango ng mamahaling tabako at alak ay pumasok sa aking pangamoy. Hindi ito si Celia, hindi rin ito si Ben. Anong ginagawa ng aking mahal na hipag sa opisina ni Mama sa ganitong oras? Ang boses ni Rafael ay malapit na malapit sa aking tainga. Ang kanyang hininga ay mainit at puno ng panganib. Dahan-dahan niyang pinihit ang aking katawan upang harapin siya. Sa madilim na pasilyo, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang sa isang mandaragat na sa wakas ay nahuli na ang kanyang huling-huli. Hindi ako kumurap kahit nararamdaman ko ang banta sa boses ni Rafael. Sa halip na magpakita ng takot, dahan-dahan kong tinabig ang kanyang mabigat na kamay mula sa aking balikat. Hinarap ko siya ng may blankong ekspresyon, hindi nagpapaapekto sa kanyang mapang-asar na ngiti. "Kung ako sa iyo, Sir Rafael, hindi ko hahawakan ang asawa ng kapatid ko sa gitna ng dilim," ang malamig kong sagot. Lalo na at alam nating pareho kung gaano kabilis kumalat ang mga maling kwento sa bahay na ito. Ayaw mo naman sigurong isipin ng iyong ina na inaagaw mo ang tira-tira ng iyong kuya, hindi ba? Nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang panunuya sa kanyang mga mata ay napalitan ng inis, ngunit naramdaman ko ang kanyang pag-atras. Alam niyang tama ako. Ang huling bagay na gusto niya ay ang atensyon at galit ni Doña Soledad. Tinalikuran ko siya ng walang pagmamadali, naglalakad pabalik sa aking silid ng may tuwid na likod. Ang unang hamon ng gabi ay nalagpasan ko, ngunit alam kong simula pa lamang ito ng mas mahabang laro. Kinaumagahan, ang amoy ng tabako ni Rafael ay napalitan ng matapang at mamahaling pabango ng isang panauhin. Bumaba ako sa sala at nakita ang isang babaeng nakaupo sa paboritong sopa ni Soledad. May hawak siyang maliit na recorder at isang nakabukas na notepad. Pagkakita sa akin, agad siyang tumayo at nagpakawala ng isang napakatamis na ngiti. Siya si Trinidad, isang sikat na investigative journalist na inimbita ng kumpanya upang gumawa ng isang artikulo tungkol sa bagong asawa ng CEO. Isang panlinis ng pangalan para sa bumabagsak na reputasyon ni Ben. "Teresa, it is so nice to finally meet you," bati niya sabay lahad ng kanyang kamay. "I'm Trinidad, and honestly, I am not here for the PR stunt. I am here for you." Umupo ako sa kanyang kaharap. Tinitigan ko ang kanyang mga mata, hinahanap ang anumang bakas ng panlilinlang. "Ano po ang ibig ninyong sabihin?" Sumandal si Trinidad, ibinaba ang kanyang boses. Tila ba kami ay matalik na magkaibigan na nagbabahagi ng lihim. "Alam ko kung ano ang ginagawa nila sa iyo, Teresa. I know Doña Soledad's true colors. Ginagamit ka lang nila para pagtakpan ng mga butas ng kumpanya. I want to help you expose them. Kung meron kang hawak na ebidensya, ibigay mo sa akin. Ako ang maglalabas nito sa publiko kung saan hindi ka nila pwedeng saktan."
Ang kanyang mga salita ay tila isang mainit na yakap sa isang taong nilalamig, ngunit ang utak ko ay manhid na sa mga matatamis na pangako. Wala akong pinagkakatiwalaan sa mansyong ito. Gayunpaman pinili kong isuot ang maskara ng isang desperadang biktima. Talaga po. Ang boses ko ay pinasadya kong manginig. Nang bahagya nagpapanggap na nabunutan ng tinik. Mayroon po akong nakitang mga papeles. Hindi ko po maintindihan ang lahat pero may mga listahan ng bangko. Natatakot po akong itago ito rito. Tumambol ang pananabik sa mga mata ni Trinidad kahit pilit niya itong tinatago. Give it to me, Teresa. I will keep it safe. Tumayo ako at kinuha ang isang asul na folder mula sa aking silid at iniabot ito sa kanya. Ang hindi niya alam ang laman ng folder na iyon ay hindi ang mga original na ledger na nakita ko kagabi. Ito ay mga peking financial reports na ginugol ko ng buong madaling araw upang likhain mga dokumentong may nakatanim na digital breadcrumbs. Kung sino man ang magbubukas ng mga file na iyon at susubok na i-verify ang mga peking account numbers na inimbento ko agad na magpapadala ng lokasyon sa aking server, ito ay isang patibong at siya ang aking pain. Kinagabihan ginanap ang isang marangyang dinner party sa mansyon kasama ang mga matataas na opisyal at kaibigan ng pamilya Del Rosario. Suot ko ang isang simpleng damit na pinili ni Celia upang sadyang magmukha akong kahiya-hiya sa gitna ng mga naggagandahang gown. Habang kumukuha ako ng inumin isang matapobresong ginang ang lumapit at pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. So ito pala ang bagong charity project ni Ben. I heard you used to scrub the toilets of the holding company. How inspiring. Bago pa ako makasagot, gamit ang isang matalim na pamimilosopo sumingit si Trinidad. Actually, Mrs. Villaroman Teresa's resilience is exactly what this family lacks. Mas may dignidad pa ang paglilinis ng sahig kaysa sa paglilinis ng maruming pera mula sa mga mahihirap. Don't you agree? Natahimik ang ginang at namula sa hiya bago nagmadaling umalis. Nilingon ako ni Trinidad at kinindatan. Isang perpektong pagtatanggol. Isang perpektong akto. Salamat, Trinidad. Sabi ko nang may malapad na ngiti sabay yakap sa kanya bilang tanda ng pasasalamat. Ngunit sa likod ng yakap na iyon, ang aking mga daliri ay mabilis at walang ingay na dumukot sa loob ng kanyang bukas na handbag. Kinuha ko ang orihinal na listahan ng mga bisita at pinalitan ito ng isa pang folder na naglalaman ng mga peking bank transfers. Walang sino man ang nakapansin kahit si Trinidad. Napilit akong pinapaniwala sa kanyang katapatan. Habang bumitaw kami sa isa't isa, may isang bagay na pumukaw sa aking paningin. Sa ilalim ng kwelyo ng damit ni Trinidad, sumilip ang isang gintong kwintas, isang maliit na palawit na hugis kalapati na may nakatanim na pulang brilyante sa gitna. Ang aking utak ay mabilis na nag-ugnay ng mga detalye. Eksaktong kapareho iyon ng kwintas na palaging suot ni Doña Soledad kapag siya ay nagsisimba isang alahas na pasadyang ginawa at walang ibang kopya sa merkado. Pinanatili ko ang aking matamis na ngiti hanggang sa matapos ang gabi. Pagkaalis ng mga bisita, umakyat ako sa aking silid at dumungaw sa bintana. Sa labas ng malaking tarangkahan, nakita ko si Trinidad na naglalakad palayo. Ngunit hindi siya sumakay sa kanyang sariling sasakyan. Isang itim na kotse na may madidilim na bintana ang huminto sa kanyang gilid. Bumaba ang bintana sa likod. Kahit madilim malinaw kong nakita ang mukha ng taong nasa loob na kumakausap kay Trinidad. Si Doña Soledad. Inabot ni Trinidad ang asul na folder na ibinigay ko sa kanya kaninang umaga. Isinara ko ang kurtina. Ang bango ng mamahaling pabango ni Trinidad ay tila naiwan sa aking silid, ngunit ngayon amoy na amoy ko na ang pagkabulok sa likod nito. Ang akala nila ay naglalaro ako sa kanilang mga patakaran. Hindi nila alam na ako ang mismong gumagawa ng board game at silang lahat ay mga pyesa na malapit ko nang itapon. Ang gabi ay tila isang malupit na kaaway na ayaw magpatulog sa aking diwa. Nakatitig ako sa kisame ng aking silid binibilang ang bawat segundo sa katahimikan nang biglang mag-vibrate ang aking telepono sa ilalim ng unan. Ang bawat pagyanig nito ay tila kuryenteng gumagapang sa aking katawan. Sa pagkakakita ko sa pangalan ng ospital sa screen, naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Hello Teresa, kailangan mong pumunta rito ngayon din. Ang boses ng nurse ay puno ng pagmamadali at kaba. Ang tatay mo, biglang bumagsak ang kanyang vital signs. Isinusugod namin siya sa
ICU. Hindi na ako sumagot. Mabilis akong bumangon at nagsuot ng kahit anong damit na mahahawakan ko. Ang aking puso ay tumatama sa aking tadyang na tila isang ibon na gustong kumawala sa hawla. Ngunit sa paglabas ko sa aking silid, isang pamilyar na anino ang humarang sa dulo ng pasilyo. Si Rafael. Nakasandal siya sa pader, may hawak na baso ng alak at ang kanyang ngiti ay mas nakakangilabot kaysa sa kadiliman ng gabi. Saan ang punta natin, mahal na hipag? Ang tanong niya, ang kanyang Taglish, ay tila may halong lason. Masyadong madaling araw na para sa isang lakad. Safety first right, ipinag-utos ni Mama na i-lock ang lahat ng labasan dahil may napansing kahina-hinalang tao sa labas kanina. Tumabi ka, Rafael. Ang boses ko ay mababa ngunit puno ng banta. Mamamatay ang tatay ko. Kung ayaw mong ikaw ang isunod ko, papasukin mo ako sa garahe. Humalakhak siya isang tunog na tila pagkiskis ng kalawang sa bakal. Ouch! Napakatapang. Pero pasensya na, the security protocol is strict. Baka kung ano pang mangyari sa iyo sa labas, mapagalitan pa ako ni Kuya Ben. Hindi ako nag-aksaya ng panahon sa pakikipagtalo. Alam ko ang mansyong ito dahil ako ang naglilinis nito sa loob ng maraming taon. Tinalikuran ko siya at mabilis na tumakbo patungo sa service stairs pababa sa kusina at lumabas sa maliit na pinto kung saan inilalabas ang mga basura. Doon sa ilalim ng ulan na nagsimulang pumatak, ay tumakbo ako palabas ng tarangkahan hanggang sa marating ko ang highway upang mag-abang ng taxi. Narating ko ang ospital na hinihingal ang aking mga damit ay basa at dikit sa aking balat. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na puting liwanag ng hallway ay tila sumasakal sa akin. Tumakbo ako patungo sa ICU, ngunit pagdating ko roon, sinalubong ako ng isang nakabibinging katahimikan. Nakita ko ang mga nurse na nakatayo sa paligid ng kama ng aking ama. Ang monitor na dati ay may mga gumagalaw na linya ay nagpapakita na lamang ng isang tuwid na guhit. Ang mahaba at walang katapusang huni nito. Ang hudyat na wala na ang tanging taong dahilan kung bakit ko pa pinipiling maging mabuti. Pasensya na, Teresa. Sabi ng doktor habang dahan-dahang tinatakpan ng puting kumot ang mukha ng aking ama. Ginawa namin ang lahat. Pero masyadong matagal bago siya nakarating dito. Ang ambulansyang sumundo sa kanya. Na-traffic daw dahil may detour sa main road. Nagkaroon ng maintenance work na hindi naman namin alam. Lumapit ako sa kama. Dahan-dahan kong hinawakan ang malamig na kamay ng aking ama. Wala na ang init na dati ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ang bawat sakripisyo ko, ang pagpapakasal ko sa demonyo, ang paglunok ko ng lahat ng pang-aapi, lahat ng iyon ay para sa kanya. At ngayon wala na siya. Isang matinding pighati ang dumaan sa aking dibdib, ngunit bago pa man ito maging luha, naramdaman ko ang pagtigas ng aking kalooban. Ang pighati ay naging puot. Ang puot ay naging yelo. Habang inaayos ko ang buhok ng aking ama sa huling pagkakataon, napansin ko ang isang maliit na bagay na nakadikit sa ilalim ng kanyang hospital bed. Isang maliit na itim na device na may kumikislap na pulang ilaw. Gamit ang aking nanginginig na mga daliri, tinanggal ko ito. Isang GPS tracker. Hindi ito isang aksidente. Ang detour ng ambulansya, ang pagharang ni Rafael, ang pagkakatanggal ng tatay ko sa priority list, lahat ng ito ay bahagi ng isang plano. Pinatay nila ang aking ama para lang patahimikin ako, para lang patunayan na sila ang may hawak ng aking buhay. Tumayo ako ng tuwid. Hindi na ako ang Teresa na janitress. Hindi na rin ako ang Teresa na nagpanggap na mangmang. Sa bawat patak ng ulan sa labas, nararamdaman ko ang pagdaloy ng isang bagong lakas sa aking mga ugat. Isang lakas na walang halong awa. Lumabas ako ng ICU nang hindi tumitingin sa likod. Sa dulo ng hallway nakita ko si Ben na kakadating lang. Hingal na hingal siya, ang kanyang mukha ay puno ng huwad na pag-aalala. Teresa, I'm so sorry. Ngayon ko lang nalaman. Hindi ko siya pinatapos. Lumapit ako sa kanya at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. Ang aking titig ay sapat na para mapatigil siya sa kanyang sasabihin. Ben Angkom, ang sabi ko, ang aking boses ay kasing talas ng isang bagong hasang patalim. Huwag kang hihingi ng tawad dahil ang kapatawaran ay para lamang sa mga taong karapat-dapat. Mula sa gabing ito, tandaan mo ang bawat hiningang kinuha niyo sa ama ko. Dahil bawat isa sa inyo, bawat isa sa pamilya mo, sisiguraduhin kong babayaran niyo iyon
ng mas masakit pa sa kamatayan. Tinalikuran ko siya at naglakad palayo. Habang lumalabas ako ng ospital, kinuha ko ang aking telepono at pinindot ang isang button na matagal ko nang inihanda. Ang bombshell na email na dapat ay bukas pa ipapadala. Ipinalabas ko na ito ngayon. Pero hindi lang ito ang dulo. Dahil sa loob ng bulsa ko, hawak ko ang tracker na magtuturo sa akin kung sino ang tunay na nag-utos na ilihis ang ambulansya. At nang tignan ko ang log ng lokasyon sa aking server, isang pamilyar na address ang lumitaw. Hindi ito sa mansyon ng mga Del Rosario. Ito ay sa mismong opisina ni Trinidad. Bumalik ako sa mansyon suot ang itim na damit, na tila isang balabal ng gabi. Wala nang bakas ng luha sa aking mga mata. Ang bawat patak na lumabas sa ospital kanina ay pinalitan ng matigas na yelo sa aking kalooban. Habang naglalakad ako sa mahabang hallway, nararamdaman ko ang bawat titig ng mga katulong na dati ay kinukutya ako. Ngayon tumatabi sila tila natatakot sa lamig na dala ng aking presensya. Sa loob ng sala, nakaupo si Doña Soledad, tila naghihintay sa aking pagdating. May hawak siyang isang kumpol ng mapuputing bulaklak mga rosas na simbolo ng pakikiramay, ngunit para sa akin amoy ito ng pagkabulok ng kanyang kaluluwa. "Teresa dear, tanggapin mo ang aking pakikiramay." Ang sabi niya, ang boses ay puno ng huwad na lungkot. "Isang trahedya ang nangyari sa iyong ama. Ipinag-utos ko na kay Celia na magpadala ng pinakamagarbong korona ng bulaklak sa punerarya. Lumapit ako sa kanya nang hindi nagmamadali. Kinuha ko ang mga rosas mula sa kanyang kamay. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata sapat na para makita ko ang kaunting panginginig ng kanyang mga pilik mata. Pagkatapos ng walang anumang sabi, naglakad ako patungo sa malaking basurahan sa gilid ng pinto at dahan-dahang binitawan ang mga bulaklak doon. "Hindi kailangan ng tatay ko ang iyong mga bulaklak, madam." Ang sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa punerarya. "Ang kailangan niya ay katarungan. At huwag kayong mag-alala dahil sisiguraduhin kong sa susunod na magpadala kayo ng bulaklak para na iyon sa sarili ninyong libing." "How dare you?" Sigaw ni Soledad. Tumayo siya at akmang sasampalin ako, ngunit mabilis kong nahawakan ang kanyang pulso. Ang aking pagkakahawak ay mahigpit, tila isang bakal na sipit. "Huwag niyo nang subukan, madam. Ang janitress na inaapi niyo noon ay wala na. Ang kaharap niyo ngayon ay ang babaeng hahatak sa inyo pababa mula sa inyong trono." Binitawan ko ang kanyang kamay ng may puwersa na naging sanhi ng kanyang pagkakaupo muli sa sofa. Tinungo ko ang opisina ni Ben. Natagpuan ko siyang nakaupo sa likod ng kanyang lamesa, nakahawak sa kanyang noo, tila pasan ang buong mundo. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya nang may halong takot at pag-asa. "Teresa, kailangan nating mag-usap tungkol sa nangyari sa ospital. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Ben." Putol ko sa kanya. Lumapit ako at huminto sa kanyang likuran. Inilapat ang aking mga kamay sa kanyang balikat. Naramdaman ko ang kanyang panginginig. "Alam kong hindi mo gusto ang nangyari. Alam kong ikaw ang biktima rito ng sarili mong ina. Kung gusto mong bumawi, ibigay mo sa akin ang susi ng Master Vault. Doon lang natin mahahanap ang dokumentong magliligtas sa'yo at wawasak sa kanila. Pero hindi ko pwedeng gawin yon. Mapapatay ako ni Maman bulong niya. At kung hindi mo gagawin, ako ang papatay sa reputasyon mo ngayon din." Pabulong kong sagot sa kanyang tainga. "Nasa akin ang lahat, Ben. Ang email na ipinadala ko kanina ay pampagana pa lang. Ang susunod na batch ay maglalaman ng lagda mo sa mga dummy accounts. Isalba mo ang sarili mo. Ibibigay mo ang susi." Dahan-dahang binuksan ni Ben ang kanyang drawer at inabot ang isang maliit na gintong susi. Kinuha ko ito ng walang pasalamat. Alam ko na ang kahinaan niya ay ang kanyang duwag na puso at gagamitin ko yon hanggang sa huling hibla. Paglabas ko ng opisina, sinalubong ako ni Veronica. Nakangiti siya, tila isang kaibigang may dalang magandang balita. "Teresa, narinig ko ang tungkol sa tatay mo. I'm so sorry. Kung kailangan mo ng legal help para sa estate o kahit anong claims, actually, Veronica, kailangan ko nga ng tulong mo." Ang sabi ko, nagpapanggap na may tiwala sa kanya. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. May nahanap akong dokumento sa ilalim ng higaan ng tatay ko bago siya mamatay. Tungkol ito sa isang kumpanyang Seraphim Realty. Mukhang ito ang ebidensyang hinahanap natin laban kay Soledad. Pwede mo bang i-check ang validity nito? Nakita ko ang mabilis na pagkislap ng pagkagulat at sakim sa kanyang mga mata. "Of course, dear. Ibigay mo sa akin at ako na ang bahala."
Bukas ng umaga ibibigay ko sa iyo ang kopya. Sabi ko sabay talikod. Ang hindi niya alam ang dokumentong ibibigay ko sa kanya ay naglalaman ng isang tracking code na automatikong mag-uugnay sa kanyang computer sa mga illegal na transaksyon ni Soledad. Ito ang aking honeypot trap. Hahayaan ko siyang isipin na may hawak siyang alas habang unti-unti siyang nahuhulog sa bitag. Nang sumapit ang gabi, pumasok ako sa aking silid at agad na binuksan ang aking laptop para i-check ang mga files na nakuha ko sa opisina ni Soledad. Ngunit ang aking screen ay blanco. Isang mensahe ang lumitaw sa gitna, system wiped, all files deleted. Naramdaman ko ang bahagyang pagbilis ng aking tibok ng puso. Mabilis kong tiningnan ang aking hard drive, wala na ang lahat. Ang bawat screenshot, bawat recording, bawat piraso ng ebidensyang pinaghirapan ko ay naglaho na parang bula. Sa gitna ng aking pagkagulat, narinig ko ang mahinang tunog ng pagpihit ng pinto. Isang tao ang nakatayo sa labas at sa ilalim ng siwang ng pinto, nakita ko ang isang bagay na kumikinang. Isang tranghat na gawa sa ginto. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Ngunit hindi si Soledad ang pumasok. Isang maliit na papel ang inihulog sa sahig bago mabilis na nagsara ang pinto. Kinuha ko ang papel. May nakasulat na 3 salita na nagpabago sa takbo ng aking plano. Ang Rosario ay ang susi. Ang akala nila ay napatay na nila ang apoy nang burahin nila ang mga files sa aking computer. Ang hindi alam ni Doña Soledad at ng kanyang mga galamay, ang isang tunay na auditor ay hindi lamang umaasa sa digital na kopya. Ang pinakamahalagang ebidensya ay palaging nakaukit sa utak at sa mga pisikal na bagay na hindi kayang burahin ng anumang virus. Nakatitig ako sa maliit na papel na iniwan sa aking silid. Ang Rosario ay ang susi. Naalala ko ang gintong tranghat na laging hawak ni Soledad. Ang bawat butil nito ay tila isang piping saksi sa kanyang mga kasalanan. Hindi nagtagal narinig ko ang matitinis na boses mula sa ibaba. Ang sayaw ng mga traidor ay nagsisimula na. Dahan-dahan akong bumaba at nagtago sa likod ng malalaking haligi ng pasilyo. Sa gitna ng sala nakatayo si Veronica, ang abogadang akala mo ay laging tapat, ngunit ngayon ay may hawak na folder at nakikipagpalitan ng matatalim na tingin kay Soledad. Sa isang tabi ay naroon si Trinidad, ang journalist, na ang mukha ay puno ng pagkabahala. Ano itong ibinigay mo sa akin, Veronica? Ang sigaw ni Soledad, ang kanyang boses ay tila isang basag na batingaw. Ang sabi mo ay kontrolado mo ang lahat. Pero bakit ang mga accounts na ito ay nakapangalan sa mga dummy companies na ikaw ang mismong pumirma? I don't know, madam. Ang utal na sagot ni Veronica, ang kanyang kumpiyansa, ay naglaho na parang usok. Ibinigay lang ito sa akin ni Teresa. Sabi niya ay ito ang ebidensya laban sa inyo, kaya kinuha ko para sana protektahan kayo, pero gusto mong gamitin iyan para i-blackmail ako, hindi ba? Ang pagpapatuloy ni Soledad habang humahakbang papalapit sa abogada. Isang malakas na tunog ng pagtama ng palad sa pisngi ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Ang dumi mo, Veronica. Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga sikreto mong transaksyon sa labas ng kumpanya? Napanood ko kung paano magkagulo ang 2 babaeng dati ay nagtutulungan para tapakan ako. Ito ang honeypot trap na inilatag ko. Ang mga dokumentong ibinigay ko kay Veronica ay tila isang laso na dahan-dahang kumakalat. Habang sinusubukan niyang idiin si Soledad ang sarili niyang mga pirma ang lumilitaw sa bawat pahina. Biglang bumaling ang tingin ni Soledad kay Trinidad. At ikaw, ang sabi mo ay nakuha mo na ang tiwala ng janitress na iyon. Bakit hindi mo nalaman na nilalaro lang niya kayo? Madam, ginawa ko ang lahat. Ang depensa ni Trinidad, ang kanyang mga mata, ay naglalakbay sa paligid, tila naghahanap ng matatakasan. Pinasok ko ang computer niya. Binura ko ang lahat ng files gaya ng utos nyo, pero ang babaeng iyon, hindi siya normal. Parang alam niya ang bawat galaw natin. Lumabas ako mula sa aking pagtatago. Ang aking mga hakbang ay dahan-dahan, ang tunog ng aking sapatos sa marmol ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanilang nalalabing oras. Tumigil ang kanilang pag-aaway. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Tapos na ba ang palabas? Ang tanong ko, ang aking boses ay payapa, ngunit puno ng awtoridad. Masyadong maingay para sa isang bahay na may namatayan. Nakakahiya naman sa tatay ko kung maririnig niya
ang mga asong nag-aaway sa kanyang harapan. Teresa, buha, ang sigaw ni Ben, nakakalabas lang mula sa kanyang opisina, ang mukha niya ay putlang-putla. Anong ginawa mo? Wala akong ginagawa, Ben. Hinayaan ko lang silang ipakita ang tunay nilang kulay, ang sagot ko, habang naglalakad patungo sa gitna ng sala. Tinitigan ko si Trinidad. Trinidad, o mas tamang itawag sa iyo, ay ang anak sa labas ni Doña Soledad. Kamusta ang pakiramdam na itinatago ka ng sarili mong ina habang ginagawa kang aso sa loob ng sarili niyang kumpanya? Nanlaki ang mga mata ni Soledad. Ang lihim na akala niya ay baon na sa limot ay nabitawan ko ng ganoon kadali. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ko ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Trinidad, hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng matinding galit sa kanyang ina. Totoo ba ang tanong ni Ben, ang boses niya ay nanginginig? Kapatid ko siya. Hindi nakasagot si Soledad. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang gintong rosaryo. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahan kong inabot ang aking kamay at hinawakan ang palawit ng rosaryo na nakasabit sa kanyang leeg. Naramdaman ko ang kanyang panginginig, ang kanyang takot na sa wakas ay nahuli na ang kanyang pinakatatagong sikreto. Ang rosaryong ito, napakaganda, bulong ko sa kanyang tainga. Pero sa loob nito ay may isang maliit na memory chip. Hindi ba ang chip na naglalaman ng tunay na diwa ng lola ni Ben? Ang diwang magpapatunay na ang lahat ng yaman nyo ay dapat mapunta sa charity dahil sa iyong mga kasalanan. Huwag mong hawakan yan, ang sigaw ni Soledad habang itinutulak ako. Pero bago pa siya makalayo, itinaas ko ang aking telepono. Bago mo ako itaboy, madam, baka gusto mong panoorin ito. Sabi ko sabay pindot sa play button. Isang video ang lumabas sa screen. Malabo ang kuha, parang mula sa isang surveillance camera sa parking lot. Kitang-kita si Rafael na tumatawa habang may kausap sa telepono, malinaw na maririnig ang kanyang boses. Ayos na ang ambulansya, ma. Hindi na makakaabot ang matanda. Wala nang istorbo sa plano natin. Ang hininga ni Ben ay tila tumigil. Si Trinidad ay napaupo sa sahig. Si Soledad ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay naging kulay abo. Iyan ang halaga ng pamilyang pinoprotektahan nyo, ang sabi ko. Ang boses ko ay walang bahid ng awa. Dugo ng aking ama ang nasa mga kamay nyo. At ngayon sisiguraduhin kong ang duguring iyan ang maglulunod sa inyong lahat. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon ng marahas. Pumasok si Rafael, may hawak na baril, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desperasyon at alak. Hindi siya nakatingin sa akin kundi sa kanyang sariling ina. Tapos na ang lahat, ma. Ang sigaw ni Rafael, ang kanyang kamay ay nanginginig habang itinuturo ang baril sa kanyang sariling ulo. Nasa labas na ang mga pulis. Sinumbong tayo ni Veronica. Wala na tayong takas. Darating ang sandali na ang lahat ng gintong nakapalibot sa leeg ng mapagpanggap na matandang iyon ay hihilahin pababa ng sarili niyang mga anak. Ang bawat kasinungalingang itinanim niya sa loob ng maraming taon ay magiging isang malawak na apoy na tutupok sa kanyang dangal sa harap ng buong mundo. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangang maramdaman ng pumatay sa aking ama ang bigat ng kamay ng katarungan, isang sampal na gigising sa kanya mula sa kanyang kahibangan. I'll do it, mawala na akong silbi sa inyo. Diba I was just your dirty little secret solver? Ang sigaw ni Rafael, ang boses niya ay basag at puno ng panginginig habang ang dulo ng baril ay nakadiin sa kanyang sentido. Ang amoy ng alak at pawis ay humahalo sa tensyon sa loob ng sala. Rafael, ibaba mo ang baril na yan. Let's talk about this. Ang pakiusap ni Ben, ang kanyang mga kamay ay nakataas, pilit na humahakbang papalapit, ngunit agad ding humihinto sa bawat galaw ng kapatid. Tumingin ako kay Rafael. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng mga pagsusumamo ni Ben at ng mga piping dasal ni Soledad, nahawak ang kanyang rosaryo na natili akong nakatayo ng tuwid. Walang takot, walang luha. Ang tanging nararamdaman ko ay ang matinding pagkasuklam. Gawin mo, Rafael, ang malamig kong sabi. Ang boses ko ay kasing talas ng isang labahan na humihiwa sa kanilang mga hiyaw. Teresa, what are you saying? Sigaw ni Ben, gulat na gulat sa aking kawalan ng awa. Gawin mo, ulit ko. Habang humahakbang ako papalapit kay Rafael. Hindi ako huminto hanggang sa ang dulo ng baril ay halos madikit na rin sa aking balikat. Kalabitin mo ang gatilyo,
Kung sa tingin mo, ay iyan ang kabayaran sa buhay ng tatay ko. Pero alam nating dalawa ang totoo, masyadong madali ang mamatay, Rafael. Masakit ang mabuhay na alam mong ikaw ang pumatay sa isang inosenteng matanda para lang sa kumpanyang hinding-hindi mapupunta sa iyo. Nanginig ang kamay ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, tila nakakita ng isang demonyo sa aking harapan. You don't care kung mamatay ako? Bakit ako mag-aalala sa isang basurang gaya mo? Ang balik kong tanong, ang boses ko ay bumaba ngunit mas naging mapanganib. The police are outside. Inilaglag na kayo ni Veronica. At ang video na ipinakita ko, naka-upload na yan sa lahat ng news outlets. Kahit mamatay ka ngayon, ang pangalan mo ay mananatiling mantsa sa kasaysayan ng pamilyang ito. You will die as a murderer and a coward, Rafael. Sa isang iglap nawala ang tapang ni Rafael. Ang kanyang tuhod ay bumigay at dahan-dahang bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Ang baril ay kumalansing nang bitawan niya ito, isang tunog ng pagsuko na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Mabilis na kinuha ni Ben ang baril at inilayo ito. Ngunit bago pa makalapit ang sinuman, mabilis akong humakbang at hinawakan ang kwelyo ni Rafael. Inangat ko ang kanyang mukha at sa lahat ng lakas na meron ako isang malakas at malutong na sampal ang iginawad ko sa kanyang pisngi. Ang tunog ng sampal ay tila isang pagputok ng baril sa katahimikan ng silid. Muling tumama ang aking palad sa kabilang bahagi ng kanyang mukha. At muli, at muli. Para yan sa bawat sandaling hindi makahinga ang tatay ko sa loob ng ambulansya. Ang sigaw ko ang unang pagkakataon na narinig nila ang galit sa aking boses. Para yan sa bawat pisong ninakaw nyo mula sa mga taong pinaglilingkuran nyo. At para ito sa akin dahil akala nyo ay kaya nyo akong tapakan. Napaupo si Rafael, hawak ang kanyang namumulang pisngi, humihikbi na parang isang bata. Sa isang tabi si Soledad ay nakatitig sa akin nang may matinding puot, ngunit bago siya makapagsalita, inabot sa akin ni Ben ang isang asul na folder, ang folder na kinuha niya mula sa lihim na vault ni Rafael. Teresa, you were right. Sabi ni Ben, ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Narito ang lahat. Hindi lang ang tungkol sa tatay mo. Narito rin ang ebidensya na si Mama ang nag-utos na falsify ang medical records ni Lola para makuha niya ang pirma sa unang diwa. Kinuha ko ang folder ng walang emosyon. Binuklat ko ito at binasa ang unang pahina. Ang aking mga mata ay nanliit habang binabasa ang bawat detalye. Isang matinding kumpirmasyon ng lahat ng aking hinala. Ben, anong ginagawa mo, anak kita? Ang sigaw ni Soledad, pilit na tumatayo kahit nanginginig ang kanyang mga binti. I did everything for this family, para sa inyo ni Rafael. Hindi sagot ni Ben habang humaharap sa kanyang ina. Ginawa mo ang lahat para sa sarili mo. At ngayon tapos na ang protection ko sa iyo. Tumingin ako kay Soledad. Madam, ang akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Dahil nandito na ang mga pulis, hindi pa. Dahil ang asul na folder na ito ay hindi lang ebidensya ng krimen nyo. Ito ang magsisilbing susi para makuha ko ang huling bagay na natitira sa inyo. Biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng mansyon. Hindi ang mga pulis ang unang pumasok, kundi isang grupo ng mga lalaking nakasuit, mga sheriff mula sa korte. May dala silang isang warrant of seizure. Doña Soledad del Rosario ang sabi ng lalaking nasa unahan. Under the petition filed by the Board of Trustees and the newly discovered primary will, the court has ordered the immediate freezing of all assets of this estate. At sa bisa ng marriage contract na pinirmahan nyo, ang pansamantalang tagapamahala ng lahat ng ari-arian ay si Mrs. Teresa del Rosario. Napahawak si Soledad sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang gintong rosaryo ay nahulog mula sa kanyang kamay at gumulong sa sahig. Tumigil ito sa tapat ng aking mga sapatos. Dinampot ko ang rosaryo. Naramdaman ko ang maliit na uka. Sa palawit nito, isang mabilis na piga at bumukas ang isang lihim na compartment. Isang maliit na microchip ang kumikinang sa loob. Tumingin ako sa paligid. Si Rafael ay kinakaladkad na ng mga pulis. Si Veronica ay nakapuso sa gilid, sumisigaw na wala siyang kinalaman. At si Trinidad ay nakatayo sa dulo, nakatitig sa akin nang may kakaibang ngiti, isang ngiti
na tila nagsasabing mayroon pa siyang huling alas na hindi ko inaasahan. Ang akala mo ba ay ikaw ang panalo, Teresa? Bulong ni Trinidad habang papalapit ang mga pulis sa kanya. Wait until you find out who really signed the order to kill your father. Look at the last page of that folder. Mabilis kong binuksan ang huling pahina ng asul na folder. Ang aking mga mata ay tumigil sa isang lagda sa ilalim ng utos na ihinto ang ambulansya. Hindi ito lagda ni Soledad. Hindi rin ito lagda ni Rafael. Ang lagda ay sa pangalan ng aking sariling ama. Nakatitig ako sa lagda ng aking ama. Ang mga linyang dati ay puno ng buhay ngayon ay tila mga tuyong sanga na nakasabit sa isang kasinungalingan. Isang saglit na huminto ang mundo. Naramdaman ko ang panunuya sa mga mata ni Trinidad, ang tahimik na tagumpay ni Soledad. Ngunit sa pagpikit ko ng aking mga mata, hindi ang mukha ng aking ama ang nakita ko kundi ang paraan ng paghawak niya ng panulat. Ang aking ama ay isang accountant. Ang bawat guhit niya ay may tumpak na anggulo. Ang lagdang ito ay may bahagyang panginginig na hindi galing sa sakit, kundi mula sa isang digital na manipulation. Isang Photoshop graft mula sa kanyang mga lumang audit reports. Nice try, Trinidad. Ang bulong ko sapat lang para marinig niya habang papalapit ang mga pulis. Pero nakalimutan mo, ako ang nagturo sa iyo kung paano magbasa ng mga peking dokumento. Ang lagdang ito ay kasing peke ng iyong malasakit. Hindi ko na hinintay ang kanyang sagot. Tinalikuran ko ang lahat ng gulo sa mansyon at nagtungo sa aking silid. Ngayong gabi ang ika-50 anibersaryo ng Del Rosario Holdings. Ang gabing inakala ni Soledad na magiging koronasyon ng kanyang kapangyarihan. Ngunit para sa akin ito ang gabi ng kanyang paghuhukom. Isinuot ko ang aking huling baluti, isang traje de noche na kulay pula kasing pula ng dugo na dumanak sa aking pamilya. Ang bawat tahi ng tela ay yumayakap sa aking katawan nang may higpit tila nagbibigay ng lakas sa bawat hibla ng aking pagkatao. Inayos ko ang aking buhok, inilapat ang pulang lipstick na kasing talim ng isang sugat at isinuot ang gintong rosaryo ni Soledad, ang rosaryong nakuha ko mula sa sahig. Ang microchip sa loob nito ay nasa akin na at ang bimat na nilalaman nito ay handa ng sumabog. Narating ko ang grand ballroom ng hotel na tila isang reyna na galing sa digmaan. Ang bawat mata ng mga alta sosyedad ay nakatutok sa akin. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na pilit akong dinadapuan. Iyan ba ang janitress na naging asawa ni Ben? Balita ko ay kontrolado na niya ang lahat ng assets. Ang kapal ng mukha, suot pa ay pula sa gitna ng eskandalo. Naglakad ako sa gitna ng ballroom ng may tuwid na likod. Sa dulo ng tanghalan nakatayo si Doña Soledad. Kahit may mga pulis na sa mansyon kanina, nagawa pa rin niyang gamitin ang kanyang koneksyon para makarating dito para sa huling pagkakataon na maisalba ang kanyang pangalan. Nakasuot siya ng puti, tila isang anghel na walang bahid ng kasalanan. Umakyat si Soledad sa podium. Ang kanyang boses nang magsimula siyang magsalita ay puno ng emosyon. Sa loob ng 50 taon, ang pamilya Del Rosario ay nagsilbing liwanag sa komunidad na ito. Maraming pagsubok ang dumating, mga taong pilit kaming sinisiraan, ngunit ang katotohanan ay laging mananaig. Tumingin siya sa akin mula sa entablado, isang mapanghamong titig. Ngayong gabi ipapakita namin ang aming bagong proyekto para sa mga mahihirap, isang legasya na hindi mabubura ng anumang paninira. Ngumiti ako. Dahan-dahan kong inilabas ang aking telepono at pinindot ang override. Sa likod ni Soledad ang dambuhalang screen na dapat ay magpapakita ng video ng kanyang mga charity work ay biglang kumislap. Nawala ang mga larawan ng mga batang nakangiti. Ang pumalit ay isang madilim na footage mula sa loob ng master vault. Ang buong ballroom ay natahimik. Maririnig ang bawat paghinga ng mga tao. Sa screen malinaw na nakita ang mukha ni Soledad habang kinakausap ang isang lalaking nakauniporme ng pulis. Siguraduhin mong hindi makakalabas ng buhay ang matandang iyon. Ang boses ni Soledad ay umalingaw-ngaw sa bawat speaker ng hall. Burahin ang lahat ng records ng kanyang pagpasok. Ang janitress ang gawin nating biktima. Siya ang magnanakaw, siya ang mamamatay tao. Sumunod na lumabas ang mga audit reports na ginawa ko, ang mga graph na nagpapakita kung paano dumaloy ang pera mula sa charity fund patungo sa kanyang offshore accounts. Ang bawat numero ay kumikinang sa screen, tila mga hatol na hindi pwedeng bawiin.
Ano ito, patayin niyo ang screen. Sigaw ni Soledad, ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasugatan. Ngunit wala siyang magawa. Ang technician ay isa sa mga kasamahan ko sa cleaning crew na dati niyang minaltrato. Lumakad ako papalapit sa entablado. Ang bawat hakbang ko ay sinasabayan ng mga flash ng camera ng media na kanina pa nakaabang. Umakyat ako sa podium at tumayo sa tabi niya. Kinuha ko ang mikropono mula sa kanyang nanginginig na kamay. Madam, ang sabi mo ay ang katotohanan ang mananaig. Ang sabi ko, ang aking boses ay kalmado ngunit sapat na para yanigin ang buong ballroom. Heto na ang katotohanang hinahanap mo. Ang gintong rosaryong suot ko, dito mo itinago ang huling habilin ng iyong biyanan. Ang diwang nagsasabing ikaw ay walang karapatan sa kahit isang sentimo ng pamilyang ito dahil sa pagpatay mo sa sarili mong asawa 10 taon na ang nakalilipas. Isang matinding sigaw ng pagkagulat ang sumabog sa loob ng hall. Si Soledad ay napahawak sa kanyang leeg, tila hindi makahinga. Ang mga tao ay nagsimulang magkagulo. Ang mga gwardya ay pilit na lumalapit ngunit huli na ang lahat. Ang mga pintuan ng ballroom ay bumukas ng marahas. Pumasok ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Ben na nakatayo sa gilid, ang kanyang muka ay puno ng pighati at pagtanggap. Tinupad niya ang kanyang pangako. Siya ang nagbigay sa akin ng huling access codes para sa gabing ito. Lumapit ang mga opisyal kay Soledad. Doña Soledad del Rosario, you are under arrest for plunder, falsification of public documents, and the murder of Eduardo del Rosario and Roberto Thursday. Habang pinuposan ang kanyang mga kamay, tumingin sa akin si Soledad nang may matinding puot. Akala mo ba ay panalo ka na, Teresa? Isang janitress ka lang. Kahit anong gawin mo, mananatili kang dumi sa aming kasaysayan. Ngumiti ako sa kanya nang may kapayapaan. Madam, ang dumi ay nalilinisan. Pero ang pagkabulok ng iyong kaluluwa, yan ang hindi kayang linisin ng kahit anong ginto sa mundo. Cheers, Doña Soledad. Sa kulungan mo na isunod ang iyong mga dasal. Habang kinakaladkad siya palabas, tinaas ko ang aking baso ng champagne. Ang katarungan ay hindi dumating sa paraang gusto kong, ngunit dumating ito sa paraang nararapat. Ngunit bago pa man ako makababa ng entablado, isang matinding dagundong ang yumanig sa buong gusali. Ang tunog ng isang malakas na pagsabog mula sa parking lot ay nagdulot ng pagbasag ng mga bintana. Ang mga tao ay nagtakbuhan ng may takot. Sa gitna ng usok at apoy sa labas, nakita ko ang isang figura na nakatayo malapit sa aking sasakyan, isang figurang hindi ko inaasahan. Ang laro ay hindi pa tapos. Ang init ng apoy na nagmumula sa parking lot ay dumidikit sa aking balat, ngunit ang lamig sa aking kalooban ay hindi natitinag. Habang ang lahat ay nagkakagulo at nagtatakbuhan palayo sa panganib, humakbang ako patungo sa usok. Hindi ako takot sa apoy. Mas matindi ang sunog na dinaanan ko sa kamay ng mga Del Rosario. Sa gitna ng makapal na usok, nakita ko si Veronica. Hawak niya ang isang malaking bag, ang kanyang mukha ay puno ng uling at desperasyon. Siya ang may gawa nito, isang huling pagtatangka na burahin ang mga dokumentong nasa loob ng aking sasakyan at gamitin ang kaguluhan para tumakas. Attorney, masyadong mainit ang gabi para sa isang pag-alis ng walang paalam. Ang sabi ko habang humaharang sa kanyang daan. Ang boses ko ay kalmado, tila ba nasa loob lamang kami ng isang malamig na opisina. Tumabi ka, Teresa. Sigaw ni Veronica, ang kanyang boses ay puno ng hysteria. I have enough money to start over. Huwag mo akong itulad kay Soledad na nagpakabulok sa kanyang pride. I was just doing my job. Ang trabaho mo ay ipagtanggol ang batas, hindi ang maging kasabwat sa pagpatay, ang sagot ko. Inilabas ko ang aking telepono at ipinakita ang screen sa kanya. Huwag mo nang hanapin ang mga records sa sasakyan ko. Naka-upload na ang lahat sa cloud server ng NBI, 10 minuto na ang nakalilipas. At ang bag na hawak mo. Ang GPS tracker na nakuha ko sa ospital ay inilagay ko sa loob niyan kanina habang nagkakagulo sa ballroom. You're not escaping, Veronica. You're just leading the authorities to your hidden stash. Ang pagbagsak ng kanyang balikat ay tila isang gusaling gumuho. Binitawan niya ang bag at napaluhod sa mainit na semento. Sa pagdating ng mga bumbero at pulis, tinalikuran ko siya. Hindi ko na kailangang makita ang kanyang pag-iyak. Ang mga luha ng isang traidor ay walang halaga sa harap ng katarungan.
Lumipas ang mga buwan na tila isang mabilis na pag-ikot ng gulong. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Imperyong del Rosario ay naging sentro ng usapan sa buong bansa. Si Doña Soledad ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Rafael ay nasa loob ng isang psychiatric facility sa ilalim ng mahigpit na bantay ng pulis. At si Veronica siya ang naging pangunahing saksi laban sa lahat para lamang maisalba ang sarili, ngunit hindi rin siya nakatakas sa pagkakatanggal ng kanyang lisensya at ilang taon sa loob ng rehas. Nakatayo ako ngayon sa pinakamataas na palapag ng Del Rosario Holdings, na ngayon ay binago na ang pangalan at naging The Thursday Foundation. Ang gusaling ito kung saan ko dating pinupunasan ang bawat sulok ng sahig ay pagmamay-ari na ngayon ng isang institusyong nakatuon sa pagtulong sa mga manggagawang biktima ng pang-aabuso. Bumukas ang pinto at pumasok si Ben. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng barong. Ang kanyang mukha ay mas payapa kahit bakas pa rin ang pighati ng nakaraan. "The board has finalized everything, Teresa," sabi ni Ben habang inilalapag ang mga huling dokumento sa aking lamesa. "I've officially surrendered all my shares to the foundation. I'm leaving for the province tomorrow to start the social enterprise projects." Tumingin ako sa kanya. "Sigurado ka na ba rito, Ben? You could have fought for a portion of the inheritance." Umiling siya at lumapit sa bintana, tinitignan ang malawak na skyline ng Makati. "Ang perang iyon ay may bahid ng dugo ni Lola at ng tatay mo. I don't want any part of it. This is the only way I can sleep at night. Teresa, I know I don't deserve it pero gusto ko lang magpasalamat sa paggising mo sa akin mula sa bangungot ng pamilya ko. Ginawa ko ito para sa katarungan, Ben, hindi para iligtas ka." Ang diretso kong sagot. Nanatili ang aking katapatan sa aking prinsipyo. Ang pagpapakatao ay hindi nakukuha sa isang simpleng hingi ng tawad, kundi sa habambuhay na pagbabago. Kinuha ko ang aking lumang janitor ID card mula sa drawer. Tinitigan ko ang aking mukha roon, isang babaeng pagod, madumi ang uniforme, ngunit may determinasyon sa mga mata. Dahan-dahan ko itong ipinasok sa shredder. Ang tunog ng pagkapunit ng plastic ay tila isang hudyat na ang kabanatang iyon ng aking buhay ay tapos na. "Ano ang plano mo ngayon?" tanong ni Ben bago siya tuluyang umalis. "Gagawin ko ang dapat kong ginawa noon pa," sabi ko habang kinukuha ang aking bag. "Magpapatuloy ako sa paglilinis. Pero sa pagkakataong ito, hindi na sahig ang lilinisin ko, kundi ang sistema na nagpapahintulot sa mga katulad ni Soledad na mamayagpag." Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng maliwanag na sikat ng araw. Sumakay ako sa aking sasakyan at nagtungo sa sementeryo. Sa tapat ng libingan ng aking ama, nakakita ako ng isang lalaking nakatayo nakatalikod sa akin. May hawak siyang isang puting bulaklak. Huminto ang aking puso ng bahagya. Ang tindig ng lalaking iyon, ang paraan ng kanyang pagyuko, tila pamilyar. Sa aking paglapit, lumingon siya. Isang matandang lalaki na may mga matang puno ng karunungan, ang aking dating professor sa auditing, na akala ko ay namatay na sa isang aksidente ilang taon na ang nakalilipas. "Teresa," sabi niya nang may mahinang ngiti. "Sabi ko sa iyo, ang isang mahusay na auditor ay laging may itinatagong huling pahina. Handa ka na bang malaman ang tungkol sa tunay na dahilan kung bakit namatay ang asawa ni Soledad?" Naramdaman ko ang pag-igting ng aking panga. Ang akala ko ay tapos na ang lahat, ngunit tila ang katarungan ay may mas malalim pa palang ugat na kailangang hukayin. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa. Tumingin ako sa langit at huminga ng malalim. Ang hangin ay malinis at ang hinaharap ay abot tanaw ko na. Ang janitress na tinawag nilang Dumi ay siya nang magsusulat ng bagong kasaysayan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang malakas na agos ng tubig na dahan-dahang naglilinis sa bawat mantsa ng nakaraan. Ang hangin sa labas ng maliit na simbahan sa probinsya ay amoy sariwang damo at tuyong lupa, isang amoy na mas masarap lang hapin kaysa sa anumang mamahaling pabango sa Makati. Nakatayo ako sa harap ng pintuan ng simbahan, suot ang isang simpleng puting damit. Wala nang mga dambuhalang alahas sa aking leeg, wala nang mabigat na maskara ng pagpapanggap. Ang tanging dala ko ay ang kapayapaang matagal kong ipinaglaban. Ang Thursday Foundation ay naging higit pa sa isang institution. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa mga manggagawang dati ay walang boses.
Ang bawat sentimo na dating ninanakaw ni Doña Soledad ay napupunta na ngayon sa mga scholarship at tulong medical. Sa bawat pagbisita ko sa mga ward ng ospital, nakikita ko ang mukha ng aking ama sa mga matatandang muling nakakahinga ng maluwag. Doon ko nahanap ang tunay na katarungan, hindi sa pagkakakulong ng aking mga kaaway, kundi sa pagpapatuloy ng buhay ng mga taong dati ay tinalikuran ng mundo. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga yabag sa likuran ko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang bango ng sabon at ang pamilyar na hininga ni Ben ay sapat na. Lumapit siya at tumayo sa aking tabi, tinitignan din ang payapang tanawin ng palayan sa tapat ng simbahan. "Handa ka na ba, Teresa?" Ang tanong niya, ang boses ay puno ng katapatan na wala ng halong takot o pag-aalinlangan. Tumingin ako sa kanya at dahan-dahang ngumiti. "Handa na akong magsimula ng bagong kabanata, Ben. Pero tandaan mo, ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang nakalimutan ko na ang lahat. Ang kapatawaran ay ang pagpili ko na huwag nang hayaang kontrolin ng galit ang aking bukas." Hinawakan ni Ben ang aking kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay malambot, ngunit matatag, isang pangako ng paggalang at pagkakapantay-pantay. Ibibigay ko ang buong buhay ko para patunayang karapat-dapat ako sa pagkakataong ito. Hindi na ako ang CEO na duwag. Ako na ang lalaking tatayo sa tabi mo anuman ang mangyari. Pumasok kami sa loob ng simbahan, hindi para sa isang marangyang seremonya na puno ng mga kamera, kundi para sa isang panata sa harap ng Diyos at sa ating mga sarili. Sa aking paglalakad sa gitna ng pasilyo, naalala ko ang janitress na may hawak na mop at basahan. Tumingin ako sa aking mga palad, malinis na ang mga ito, wala nang alikabok, wala nang mantsa ng uling. Ang huling aral na natutunan ko sa mahabang laban na ito ay simple lamang. Ang katotohanan ay tila isang ginto na maaaring mabaon sa dumi ng mahabang panahon, ngunit kailanman ay hindi ito mawawalan ng kintab. At ang katarungan, kahit gaano pa katagal, ang hintayin ay laging dumarating sa mga taong marunong tumayo nang may dangal sa gitna ng unos. Nahanap ko na ang aking binyen, ang kapayapaang hindi nabibili ng salapi. Hindi na ako ang biktima sa kwento ng iba. Ako na ang bida, ang direktor, at ang manunulat ng sarili kong tadhana. Ang janitress na itinuring nilang basura ay siya ng reyna ng sarili niyang buhay, at sa pagkakataong ito ang kanyang corona ay gawa sa katapatan na kailanman ay hindi maglalaho. Sa huling pagkakataon, huminga ako ng malalim at ipinikit ang aking mga mata. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang awit ng tagumpay. Tapos na ang gabi ng paghihiganti. Narito na ang umaga ng pagsisimula.